Zarina, na archive o na isang tabi, maaari pa rin naman daw na buhayin muli ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senator Amy Marcos, nakadepende ito sa desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Live mula sa Senado sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano nga ba ang sabi ni Senator Marcos dito sa na-archive na impeachment case ni VP Sara Duterte? Zarina, good as dead. Yan na raw ang estado ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos kang magdesisyon ang mga senador kagabi na i-archive o isantabi ang articles of impeachment. Matatandaan natin, Zarina, 11 bumoto pabor sa motion to archive, 4 ang kumontra, 1 ang nag-abstain. Dead but not buried. Patay pero hindi pa raw talaga nalilibing ang impeachment case ayon kay Senator Amy Marcos. Anumang oras daw pwede itong hugutin at pag-usapan muli, lalo na kung babalik na rin ng Supreme Court ang desisyon nitong labag sa batas ang naturang impeachment case. Sabi ni Senator Amy, mahirap din daw na hintayin ang desisyon ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara bago magdesisyon ang Senado. Dahil posible daw na baka si Duterte naman o si VP Sara naman ang maghain ng MR kung bumaliktad ang desisyon ng SC. Baka sa kakahintay raw nila ay umabot na sa February 6 ang petsa kung kailan pwede na ulit maghain ng impeachment case laban sa bise. Pero kumbinsido ang ilang senador, Zarina, na malabo naman na baguhin pa ng mga maestrado ang desisyon nila. Kaugnay sa impeachment, lalo't unanimous ang desisyon. Tungkol naman sa naging pasaring niya kahapon sa liderato ng Kamara, nilinaw ni Senator Marcos na wala naman daw siyang siniraan o niyuyurakan. Suggestion lang naman daw iyon. Balita pa raw ng senadora, marami ang nag-aabang noong nagsimula ang sesyon ng Kamara kung mapapalitan ba si Speaker Romualdez. Pero mukhang hindi raw nakakuha ng basbas mula sa Malacanang. Matatandang sa kanyang speech kahapon, sinabihan ni Marcos ang Kamara na bakit hindi raw ang House Speaker ang palitan, imbes na si VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. It's dead but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Zarina, ayon din kay Senator Amy, matapos daw yung naging botohan at desisyon ng Senado kahapon, nakausap niya, bagamat hindi personal, si Vice President Sara Duterte. Nagkapalitan daw sila ng text messages, nagpadala pa raw ng Bible verse itong si VP Sara. Siniguro naman ni Senator Amy, walang malalim na hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang pamilya, pero ayaw na raw muna niyang dalhin ang apelidong Romualdez. Zarina? Mayan, dead but not buried hanggang ngayon. Alam mo, yung word na archive, iba pa rin yung interpretasyon nitong ating mga senador. Ang sinasabi kasi ni Senator Tito Soto, kapag daw archive, considered dead na daw talaga ang articles of impeachment. Ano ba talaga? Yan din actually kahapon kaya umabot ng 4 na oras talaga yung debate ng mga senador bago na put to final voting kasi nga nagkakalituhan ano ba talaga itong archiving na ito kasi supposedly nga Zarina mas malinaw talaga sana kung motion to dismiss. Kaso nagka-teknikalan dyan kasi wala nga kasi sa rules ng Senado ang motion to dismiss. Sana daw kasi nakapag-convene ng impeachment court dahil sa lengguwahe ng korte merong motion to dismiss. Kaya nabuo yung motion to archive dahil ang sinasabi naman ng Senate President Escudero, nangyari na before na technically parang na-dismiss yung impeachment cases, for example, ni dating Pangulong Joseph Estrada, gayon din ni dating Ombudsman Marcelita Gutierrez. Pero ang ginamit daw dyan ay motion to archive or isantabi na. Pero yun nga, Zarina, para malinaw na isantabi yan, pero oras na balik na rin ng Supreme Court yung desisyon niya at sinabi niyang hindi na unconstitutional at may jurisdiction na ang Senado dyan, pwedeng balikan at pwedeng mabuhay yan muli dahil susunod at susunod ang Senado sa kung ano yung magiging decision o final decision ng Korte Suprema. Zarina. Hindi lang itong motion to archive pinapalutang kahapon, maging yung motion to lay on the table na sinasabi kung yun daw sana ang nasunod, kung sakali na magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Korte Suprema, hindi na kinakailangan pang pagbotohan ng mga senador
kung kinakailangan pag-usapan muli itong impeachment. Unlike kapag archive, kapag nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, kinakailangan nilang magbotohan para mahugot pong muli sa hukay itong articles of impeachment. Tama ba, Mayan? I think doon nagkakalituhan, Zarina, no? So, yung motion, kahapon kahit yung ilang mga senador nalito dyan, yung motion to table kasi ay hindi motion to table the articles of impeachment. Ang pinagbotohan na motion to table ay yung motion, sorry, medyo marami to motion to table the motion to archive. Meaning, ang gusto sana ng kampo nila Senate Minority Leader Tito Soto noon ay i-table o wag pagbotohan yung motion to archive. That's why they want to table it. But hindi ititable ang articles of impeachment. So, para lang maliwanagan, yung motion to table o ibig sabihin, wag munang pagbotohan yung motion to archive. But whereas the motion to archive is motion to archive the impeachment case. I hope medyo napaliwanag kahit papano. Malinaw na malinaw, yan nga po ang Express Report ni Mayan Los Baños. Saan tabayanan po natin ang iba pang mga balita, ukol pa rin sa na-archive na articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.